So Lien, nandito tayo ngayon sa Katambayan Channel, no? Kasi alam mo ba na ang Katambayan Channel ay magkakaroon ng Munting Binibini Barcelona 2024. At syempre, hinahanap din namin yung mga dating mga munting binibini, no? Na naging prinsesa, no? Ng mga nagdaang taon, no? At syempre, alam namin na isa ka doon sa naging prinsesa, no? Anong pageant pa lang sinalihan mo dati, no? Okay. Ang sinalihan ko nun ay Little Miss Catalunya, 2009 or 2010, more or less. So, Paano nag-umpisa? Paano ka sumali? Nakakatawa kasi yung istorya. Kasi kami nun, kasama ko nun isa sa mga kalaban or kakompetensya ko nung araw na yon. So, yung kaibigan ko, tsaka ako, tsaka family niya at family ko, namamasyal lang kami noon, and then we once saw yung parang poster nila. And nagandahan kami doon sa Corona at tsaka doon sa kanyang marketing style ng kanyang poster. So, parang nagkaroon ako ng interest na bakit di kami sumali? Like, just another experience. But then, nung mga araw na yun, as child and niña, kung muna niña, hindi namin, like, inisip na parang competition. Like, something to earn more experience. Ilang taon ka nun? Actually, hindi ko lang tanda kung 8 or 9. But I think, creo que son 9 años. So yung mga yun, ano-ano mga preparasyon? Wow, ang haba ng preparasyon namin noon. Kasi kasali din yung gown, pati yung mga talent show and sa lahat. And actually, nung mga araw na yon, kumakanta-kanta na ako noon. Pero hindi ko alam kung anong may pe-present ko para as a talent talaga. And then, pero nag-focus talaga kami sa talent portion namin noon. Hiwalay yon, yung talent portion sa Coronation Night. Yeah. Hiwalay yun. Saan ka mas kinabahan? Sa talent portion o sa Coronation Night? Actually, sa talent portion, kuya. Bakit? Yeah. Kasi, nung mga araw na yon, parang mahiyain pa din kasi ako nun eh. Hindi ko, actually hindi ko kasi nisip na parang, it's just a song na kakantahin ko. Which, yung ginawa ko talaga is kanta at saka sayaw. And it was my first time na parang gagawin ko in front of a lot of people. So parang, mas kinabahan ako sa ganun, sa pagtatalent portion ko, sa show off nung aking talent. Sa Coronation Night, ano ang mga nag-experience mo? Coronation Night? Wow, natatandaan ko, super stress namin noon kasi daming tao. Balik kami sa total na nagsumali kami, we were like 12 kami noon. And parang nakaka-stress and at the same time parang nakaka-enjoy. Kasi halo-halo na yung feelings mo dun eh. Parang nervous ka na. And actually, nung araw na yun, ilang taon ako noon? 10 years old lang ako. So parang hindi ko iniisip na this is the night na parang ko-coronationan. Kaso, you know na may mga tao doon, na may mga judges, na mayroon ka mga family and friends na manonood. So parang halo-halo na yung kasi yung feelings mo doon ng araw na yun eh. But then, it was exciting talaga. So, sinabi mo 12 kayo doon, no? 12 candidates. Mayroon yung mga top 5, ganyan, or... Yeah, merong creo. Meron siyang top 5 nung... Yeah, it was like, after nung question and answer, pumili sila ng top 5, and then top 3, and then... So, nung, di ba, first runner-up ka, at nung narinig mo yung pangalan, nung tinawag yung top 5, anong... Oh, actually, kasi ako nung number 12 ako, yung pinakahuli ako. Which, parang tinatawag nila lahat nung mga... Well, hindi ko lang tanda kung random siya, parang pinipili kung sino-sino yung ito. Kaso, ako din yung huling tinawag sa top 5, which hindi ko inaasahan. Kasi, dami kasi mga galing din nung araw na yon. So, nung moment na yon, ang daming, kasi, audience impact, madaming dala din yung mga candidates, and then, di mo napapakinggan kasi ang daming sumisigaw, daming numbers, daming supportive sa ibang mga kalaban mo.
So, no moment na yun, nung tinawag na yung number ko, parang na-shock talaga ako. Parang, akin number ba yun? Yung pumasok ka sa top 5. Yung parang sabi ko, ako ba yun talaga yun? But then, yun, parang, kasi inaasahan mo talaga na sa kadamihan ng mga nandun, hindi ka mapipili para sa top 5 or sa position na yun. Sa question and answer, natatanda mo ba kung ano yung tanong sa'yo? Hindi na. Hindi na. Sa tagal na yun, no. Oo, di mo na matandaan. No. But, Pero madali. Madali kasi nung oras na yun, kailangan mo talaga na question and answer. Pero yung tanong, iba-iba sa bawat kanila. Iba-iba. Okay. Iba-iba. Hindi siya katulad ng, merong tulad ng may topic. May topic. Parang walang topic eh. Parang so kung ano lang yung gusto niyo itanong. So ang nagtatanong mga judges or bubunot? Nandun na yung tanong. Bubunutin ang tanong. Pero yung nagtatanong is yung mga host. Pero hindi siya, actually super random yung mga katanungan like anong gusto mo maging in the future or questions like personal questions, yung ¿qué pasaría si por ejemplo tu amiga o cosas muy como de niña in that way. Yeah. So nung tinatawag na kung sino yung mananalo, syempre tinawag na yung ilan bang runner-up? First Queen, first runner-up, second runner-up, third runner-up, and fourth. Yung fourth. O tinatawag na yung mga runner-ups nasimulan sa fourth, tapos sa third, second. Siyempre, di pa na-mention ang name mo dahil first ka, di ba? Kaya nga. So, nung panghuli na, ano yung kaba? Super, natatandaan ko lang na magkaharap kami nung Queen at saka ako. And then, the only thing na pumapasok sa ulo ko was, hanggang dito nakarating din ako. Like, ang layo din na narating. Kasi nandun ka na like Queen, pipiliin na lang sa amin dalawa. Which is first runner-up or Queen. And then, hindi ko inaasahan or hindi ko talaga iniisip. Wala din talaga ko yan sa isip ko na mapapapunta ko or it's either first or second or third or fourth. And lalo na yung Queen. So, nung oras na yon, parang feeling mo na parang nervous ka talaga, kuya eh. Di mo kasi maisip kasi naninervyos ka, then you're willing, kahit naman sino, nandun ka na sa oras na yon, isipin mo, it's fine if it's first runner-up. Kaso kung Queen, pues, es otra kategoría. Pero, yun, nervyos, parang nandun lahat ng family mo, friends, and so, nung tinawag na yung winner, yung so nung nalaman mo ikaw pala yung first runner-up, anong feeling? I was really happy. In that moment, I was really happy kasi, yung nga sinasabi ko sa'yo, kuya, at the end of the day, parang lahat ng nilakbay mo, na may narating din. And that's the thing, kasi yung feeling, yung process na since the first day until nung last day, parang yung journey na yun, parang hindi mo ine-expect na makakarating ka sa one of the tops. And then nung na-mention na nila yung position ko, sabi ko, ganito pala yung feeling. Feeling na you're happy, you're excited, you're emotional kasi nandun yung family mo. And mga supporters, which parang ang sarap sa feeling. So, nung mga panahon na yon, di ba, syempre, naisip mo yung mga mga pinagdaanan mo, hirap, no? At saka yung proseso, no? Kasi ilang months yon? Actually, kasi 2009 to 2010, berano kasi nung nag-umpisa yun eh. Maybe mga June, July, noong 2009, until next year, mga... Ay, sabihin, putol na taon. Putol. Putol na taon. Parang putol siya, parang... Oo, putol na taon. Sabihin, may siya mga tulad event,
Tapos susunod na taon, yun yung coronation night. May putol na taon. Parang oo. Pero yung sure. anong year na yun, yung 2010. Para bang yung Little, coronation? para bang, yung Little Miss Catalunya 2010. 2010, Kumbaga, yeah. ikaw ay naging first runner-up ng Little Miss Catalunya 2010. Yeah, exactly. So, yung mga proseso na yun, ganyan-ganyan, syempre, di ba? Meron tayong mga pasasalamatan dyan di ba? Sino-sino yung mga nasa likod ng mga tagumpay na naabot mo ng mga panahon na yun? First of all, claramente ang Panginoon. Kasi ginabayan talaga ako mula sa pinakauna hanggang sa huli, como mis padres. Siyempre, nandun din sila nung una pa lang na parang naisipan ko, parang pinush din nila ako, okay, sige, sali kita, support kita. And then my family, and yung mga gumabay sa akin. Kasi nung oras na yon just sa talent portion and kung paano magrampa. Kasi wala naman ako nun ka-experience. So, nagpapasalamat din ako sa kila Ate Alexandra and Kuya na tinuruan talaga nila ako na mabigyan yung confidence. Confidence. Yung confidence para marating ko yung nagawa ko at na-present ko sa mga tao. Madami pa, mga makeup artist, dami pa nun. Kaso lang, it's been a long time kasi hindi ko natatandaan. After the event, no, ano yung pinakamas natutunan mo sa mga experience mo dyan sa pageant? Sa pageant. Actually, ang pinaka natutunan ko, kasi parang finocus din lang, is yung companionship. Parang, kasi it's true na you are in a competition, kaso hindi nila parang finocus na magkakalabang kayo, you should be much better than this one. Era mas, kahit saan dumating, sa point na dumating yung pageant na to, we're still friends. Nandun pa rin yung nabuo yung pagkakaibigan, exactly. Grupo, ang dami ko din, years, exactly. Madami din ako nakilala doon na tao na I was really surprised kasi sabi ko, we have a lot in common na hindi ko pala nakikita. Well, I was 10 years old na bata, pero actually parang madami ka natutunan sa iba't ibang mga kabataan, mga kaibigan mo at mga kompanyeras in ese momento. After din ng event, ano yung mga sumunod na mga event na nasalihan mo bukod sa after na pageant? After na pageant o yung mga sunundan mong mga pageant or contest or ano, meron ba? Actually, yung before that year, sumali ako sa singing contest. Kaso, I was 7 years old or 8 years old. And then, sumali nga ako dito sa pageant na to. And after that, parang wala na akong sinalihan na pageant. Pero nagturo ako or nag-coach ka na sa mga mga ibang mga gusto ring maging princess, no? Lalo na yung mga sumunod na mga pageant. Exactly. Isa ka sa mga coach ng nanalong Little Miss Barcelona, no? Little Miss Barcelona. Si Pauline. Si Pauline. So, after that, parang na-discover ako nung 2013. Parang, ano yun? Namamayagpag. Namamayagpag, yes. Wow. Parang na-discover ako noon, 2013. And then, after that, I had balita ko may show ka pa noon, no? Nag-show ka sa Philippines. So, ano yung mga yun? Yes, ang dami namin show sa GMA, pati sa Cowboy Grill, and then we had a lot of concerts. Upcoming may PMPC Awards, and ang dami namin nakasama noon ng mga iba't ibang artista. So, after that, parang gumawa kami like a concert, parang yung title niya was La Primera Vez in the Philippines, in Manila. So, gumawa kami doon ng concert, and then it was my solo concert, was my very first solo concert kasi after that gumawa din, well, actually, parang gumawa din kami dito ng concert before.
And no. Actually, 2013 was my first ever concert na solo concert na primera vez. And then after Dito? that, sa Pilipinas, noon. Solo mo. Oo. And then after that, noong 2016, nag-solo concert dito ako sa Barcelona. Solo concert ka rin dito Yeah, sa Barcelona. exactly. And then may mga local celebrities ka rin nakasama sa atin, syempre. Siyempre, ang dami nun. Ang dami namin na doon nakasama. And actually, they were very warm. Parang ang gan-gan ng pagtanggap nila sa amin. Actually, lalo na ako na hindi rin ako nun marunong mag-Tagalog. And maybe that's the way na parang natutunan ko pa rin mag-Tagalog. Thank you very much, Lien, sa pagpapaulak dito sa aming interview ng Katambayan Channel. At abangan pa namin ang iyong iyong mga appearance, no, sa mga vlog na ito, no. So maraming salamat, mga Katambayan Channel. Abangan po natin si Liel Mendoza, ang Little Miss Catalunya first runner-up noong 2010. At abangan natin siya dito sa Katambayan Channel at sa Munting Binibini, Barcelona. So thank you very much, and thank you so much. God bless you, Liel Mendoza. God bless. Ang Munting Binibini Barcelona 2024 ay hatid sa inyo na Spain Travel Corporation. Kagapay mo sa iyong paglalakbay. Quintilisos Bar and Restaurant, Sushi Samba Restaurant, Brothers Best Bar and Restaurant, Saverin Beauty and Wellness, Manny Halasa, Dr. Eric De La Cruz Penetrante, Spring Treats, El Nido Bar and Restaurant, Signature Smile Dental Clinic, Queenie's Rosticeria,